Isang lola ang nagdiwang ng kanyang ika-107 kaarawan sa Pototan, Iloilo. Ipinaganda pa ng cake si Lola Rosario Diaz Parangan. Hindi na gaano nakapagsasalita si Lola Rosario matapos ma-stroke noong 1 taon. Pero ayon sa kanyang anak na si Lorena, ang pagkain ng gulay, prutas, pagtatrabaho sa bukid at higit sa lahat, ang panalangin ang sekreto sa mahabang buhay ni Lola Rosario. Patay po isang lalaki matapos magliyab ang kanyang kotse sa northbound lane ng EDSA Santolan. Sa inisyal na pagsisiyasat, sinalpok umano ng isang rumaragasang bus ang kotse bago ang insidente. Ang report mula kay Oscar Oida. Pagkarating pa lang namin sa bahagi ito ng northbound lane ng EDSA Santolan, bumulaga na sa amin ang mukha ng trahedya. Isang Mercedes-Benz ang nasusunog. Sa kapal ng usok, di matiyak ng mga bumberong inabutan namin kung may tao pa nga ba sa loob ng sasakyang binubugahan nila. Kinailangan pa nilang gumamit ng palakol, mabuksan lang ang pintuan ng sasakyan. Ilang saglit pa, nakumpirma na nga ang kanilang pinangangambahan. Isang sunog na katawan ng lalaki ang nakita nila sa loob. Nagliyab ang naturang Mercedes-Benz matapos tumbukin sa likuran ng isa umanong nakikipag-unahang pampasayrong bus. 2 iba pang bus ang nadamay sa aksidente. Mabilis ako ang takbo ng sasakyan namin. Ito itong bus Oo, ito. Tapos gusto itong umovertake, hinagip yung kutse. Sumalpok yung kutse dito sa computer. Umiikot. Napag-alaman namin may babae pang pasahero nasunog na Benz na nagawa namang mailabas umano ng taong bayan bago nagliyab ang sasakyan. Ayon sa mga bystanders, sinubukan pa raw nila iligtas ang driver ng Mercedes-Benz. Pero na magliyab na ang tangke, natakot na raw sila. Yung paglabas ng babae, tinulungan namin lumabas. Eh yung lalaki, binubuhat namin mabigat. Tsaka sumabog yung harap. Ayun lang, tumakbo na kami. Kinilala ng mga otoridad ang nasawi na si Dr. Francisco Serabia. Ang driver naman ng naka-aksidenteng bus, nakilala lamang sa pangalang Madrid. Bigla raw kasi itong nawala na parang bula. Itong driver na ito nasa na? Bigla akong nawala. Tumakas? Oo. Pakasuhan natin to ng reckless resulting to homicide. Kasi may casualty tayo na isa eh. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang driver ng bus. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Dilaban na apoy isang supermarket sa Pasig City. Wala namang nasugatan sa insidente. Pero nahirapan ang mga bumbero bago tuluyang naapula ang apoy. Ang report mula kay Bernadette Reyes. Ika nga ng kasabihan kapag may usok, may apoy. Pero kabalintunaan ito sa sunog na tumubok sa Alfonso Supermarket sa Rosario, Pasig nitong maghahating gabi. Makapal at nakasusulasok na usok ang bumalat sa buong establishmento pero nikating na apoy walang nakikita. Paliwanag ng mga bumbero na kakabilang sa napakakapal na usok ang nangangalit na apoy. Kaya naman ang mga bumbero naka-standby. Kahit na nga sinanay na sila sa ganitong mga sitwasyon, hindi nila agad mapasok ang gusali dahil kulang daw sila sa kagamitan. Papalabasin lang natin yung usok kasi wala kayong makita ng apoy eh. Usok lang. So, medyo mahirap yung walang breathing apparatus. So, buti na lang may mga kasama tayo ditong volunteer. Yan, medyo nakaka-penetrate kami. Pero kulang pa rin kami sa breathing apparatus. Ilang sandali pa, sumiklab na ang apoy. Sa loob lamang ng ilang minuto, pinaniniwalaang natupok ang mga paninda sa loob ng supermarket. Hindi pa matukoy ang pinagmulan ng sunog pero isa sa tinitingnan ng posibleng dahilan. Sigurado ako, electric ka naman yan, overload. Sa kabila ng walang ari-arian, wala namang nasaktan. Wala ring nadamay na katabing gusali sa sunog dahil may firewall ang supermarket. Bandang 1:00 ng madaling araw, idineklara ng fire under control pero hindi panlilisan ng mga bumbero ang lugar hanggang maideklarang fire out ang sunog. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting.